Okay, so welcome to this video. So for this video, we will discuss about the agriculture, the introduction and common competencies in agriculture. So by the way, I am your teacher for today. I am Fahad Muhammad Aita Lusog, and I am a teacher in the major TLE. Okay, so bear with me and makinig kayo ng maayos so that you can be able to understand what I'm discussing this topic. So for the next slide, we have the agriculture. So what is agriculture? Agriculture comes from the Latin words ager or agri meaning field and cultura meaning growing, cultivation. Therefore, it means growing and cultivating of the land. Ano ang ibig sabihin nun? So, ang agrikultura daw no, ay mula sa Latin words na ager. Ang ibig sabihin ay field. Field is yung kalupaan na ginagamit ng ating mga farmer kung saan sila ay nagtatanim ng kanilang pananiman, no? Mga halaman at iba't ibang mga uh, halaman na kanilang itatanim doon sa malawak na field o espasyo ng kalupaan. Okay? So hindi lang yan field na basta-basta magtatanim ka lang, kundi magkukultivate ka. Aayusin mo yung lupa, titingnan ang lupa kung maayos ba yon, magandang klaseng lupa o ano man ang pwedeng itanim na klaseng pananim. Okay? And then we have kultura. Ang ibig sabihin ng kultura in Latin words ay growing, pagpapalaki, pag-aalaga, no? Pagpapalaki at pagpapadami ng mga produktong agrikultura katulad ng ating mga crops, halaman. Okay? So, may ibig sabihin pa ang agrikultura or agriculture. It is the science, art, and practice of cultivating the soil, producing crops and raising livestock, and in varying degrees, the preparation and marketing and resulting of products. So, ibig sabihin, ang agriculture ay ang pag-aaral at isa din itong art, no? Ang pag-aaral at art ng pagtatanim, pag-prepare ng lupa sa pagtatanim ng halaman, no? Art siya kasi, no? As an human, no, meron tayong art na nag-express tayo ng ating hilig, nag-express tayo ng ating nararamdaman, nag-express tayo ng skills natin, yung kakayahan natin. So may mga tao na ang para makapag-express sila ng kanilang skills, ng kanilang kagustuhan, dinadaan nila sa pagtatanim. So ang art pa rin napapaloob si agriculture sa pagiging art, no, artistic ng isang tao. Practice of cultivating the soil, dahil ang pagkukultivate o pagtatanim ng isang mga halaman ay hindi basta-basta na nagtatanim ka lang ng halaman, kundi pinag-aaralan pa natin kung anong klaseng halaman ang itatanim natin sa isang lupa, magandang klase ba yung lupa o pangit na klase yung lupa, no? At marami pang iba, no? Kaya hindi siya basta-basta nagtatanim ka lang, kundi pag-aaralan mo muna yung iba't ibang klase ng mga lupa at iba't ibang klaseng mga pananim. Producing crops and raising livestock. Producing crops, nagpaparami tayo ng mga crops, ng ano ba yung crops, yung mga halaman natin, yung ating mga rice, yung ating mga iba't ibang crops, no? Maraming iba't ibang crops. And then raising livestock, hindi lang pagtatanim at pag-aalaga at pagpapadami ng mga halaman or crops ang agriculture, kundi isa rin itong nagre-raise, no, nagpapalaki, nag-aalaga
ng mga um, hayop, no? Okay, so ibig sabihin ng livestock yung pagpapaalaga ng mga hayop, kung saan itong mga hayop na to ay nagpo-produce ng resource, no? Halimbawa dito, yung ating mga cow, nagpo-produce sila ng milk, nagpo-produce sila ng meat. Ang ating mga manok, nagpo-produce sila ng uh, egg, and then meron din silang sila din ay pwede rin gawing pagkain ng isang tao. So hindi sila yung mga animals na walang hindi napapakinabangan, kundi sila yung mga animals na napapakinabangan natin bilang isang tao para mabuhay. Okay? Okay? And then in a varying degrees, the preparation and marketing and resulting of products, no? Varying degrees, iba't iba ang pagpe-prepare natin ng mga halaman na ito at ng mga livestock na ito. At pagkatapos nun, kapag tayo ay nakapag-alaga na ng mga halaman na ito at ready na silang ibigay o ipunta sa marketplace, kung saan doon na yung exchanging of the products, nagkakaroon tayo ng pera. Okay? Lumalago ang ating ekonomiya, and then kakaroon tayo ng income. Okay? So yun lang yung si agriculture. Then the next slide is we have the value of agriculture. Agriculture has a vital role in life and progress of an economy. It does provide food, which is basic needs of mankind, not only to sustain food and raw materials, but also employment opportunities to a vast number of population of our country. So ibig sabihin nito, no, ang agrikultura ay napakalaki ang tulong, napakalaki ang importansya bilang isang source of food ng mga tao. Diyan natin nakukuha ang ating pagkain. Diyan din natin nakuha ang mga raw materials na kung saan ay nagagamit natin ito, no? And then ang agriculture ay nagpo-produce din ng mga trabaho, okay, employment opportunities, kasi lahat naman ay sa agriculture ay marami siyang sakop, at dyan talaga nanggaling ang ating resource para mabuhay at mag-work ang ating ekonomiya, ang ating community. Okay? So, without agriculture, the economy will be at high risk to food security that may result in serious national problems. The effect may be adverse or even worse. Maaaring maging sobrang major problem ng isang bansa kapag ang ating agrikultura ay nawala o nag-stop, o di kaya ay sobrang kakulangan ng kanilang mga resource para gamitin pang nanim. Okay? So kapag wala ang agrikultura at hindi ito nag-work, anong mangyayari sa ekonomiya? Babagsak ang ekonomiya, no? Magiging mahirap ang isang bansa. Okay? Magiging mahirap ang isang bansa, at magiging ang tao ay magkakaroon ng tawag dito, kagutuman. Okay? At saka yung mga, halimbawa, kung meron man lang mga tindahan, okay, mga products ng ating agriculture, mahihirapan tayong kumuha dahil ito ay magmamahalan, tataas ang presyo. Kukuha tayo, mag-i-import ang bansa natin sa ibang bansa, ay mag-export, okay? Import, no? Mag-i-import ang bansa natin ng mga products sa ibang bansa para masustain lang yung needs ng tao in terms of agriculture, in terms of food, in terms of raw materials. So mahihirapan tayo, at ang mga tao ay
talagang um, um, maghihirap, okay? Hindi makakuha ng kanilang tamang pagkain o tataas ang mga presyo. Okay? So, uh, dapat no, ang ating agriculture ay binibigyan ng pansin at focus ng ating gobyerno. Dahil dyan yung uh, major resource ng ating bansa, ang ating agriculture. Brief history of agriculture. So, ang agriculture ay unang na-develop pa noong 10,000 years ago. Okay? 10,000 years ago na develop na ang ating agriculture. So, we have the ancient origin. Sa ancient origin dito, nagsimula ang agriculture. The fertile crescent of Middle East was the site of the earliest land sowing and harvesting of plants that had previously been gathered in the wild. So, dito unang nasilayan yung pag-harvest, magsosowing ng mga plants. Okay, the potato, tomato, pepper, squash, several varieties of beans, tobacco, and several other plants were also developed in the New World, as was extensive terracing of steep hillsides in much of Andean South America. Okay, so yung potato, tomato, pepper ay na-develop pa o naitanim na siya noong ancient origin. Okay, so we have also the Middle Ages. Sa Middle Ages naman, pagkatapos ng ancient origin, na-develop itong mga irrigation systems, no, kung saan ay yung ating mga pananim ay meron na silang pinagkukuhaanan na tubig, no, para sila ay mabuhay, para sila ay tawag dito, tumubo ng maayos. Okay? So, hindi na basta-basta nahihirapan yung mga tao na kumuha ng tubig at iwisik-wisik o ilagay sa kanilang pananiman dahil meron na silang irrigation system na na-develop o nagawa. In terms of hydraulic and hydrostatic, ang hydraulic system, meaning to say, ito yung pananiman na ginagamitan ng pump. Okay? Hydraulic. And then, hydrostatic naman, ito naman yung machine na sa pump, no? Pump machine. Yung hydrostatic. Okay? So, yun lang siya, no? Yan, kung makikita niyo dyan sa may makita niyo dyan sa may picture, no? Yan yung hydraulic irrigation system, yung may motor. Yung may motor na yan, no? So, dumadaloy, yung tubig ay dumadaloy dyan at napupunta sa ating mga pananiman. Wherein sa hydrostatic naman is yung pump, no? Merong isang malaking parang dam na may tubig sa loob at yung tubig dyan ay dadaloy dyan sa mga tubo at pupunta at wiwisik dyan sa mga pananiman. So, meron ng source of water yung mga crops or mga halaman natin. Then, we have modern era. After 1492, a global exchange of previously local crops and livestock breed occurred. Key crops involved in this exchange include tomato, maize, potato, cocoa, and tobacco, going to the New World, to the Old. Okay, so sa modern era, no, na nabuo na at nagkaroon na tayo ng exchanging of the crops, products, livestock, and other local crops, no, sa ating bansa. And then yung major exchange, no, ng ating mga crops dito ay itong mga tomato, maize, potato, cocoa, and tobacco. Okay? And then in terms of the naman, meron din tayong wheat, spices, coffee, and sugar cane.
Okay, so by the early 80s, agriculture techniques implements seed stock and cultivated plants selected and given a unique name because of its decorative or useful characteristics had so improved that yield per land unit was many times seen in the Middle Ages. So by the early 80, 80s, 18s, no, ang nabuo o nagkaroon ng mga iba't ibang technique para magtanim. Okay? Meron para mas mapadali yung ating pagtatanim. And then nabuo din ng mga seed stocks, no? Para sa pagtanim ay madali na lang tayo magtanim. Okay? Seed stocks and cultivate plants selected and given unique name. Okay? And decorative use for characteristics. Okay? So, yan ang modern era sa agrikultura or agriculture. Okay, so now we are here in the branches of agriculture. We have the branches of agriculture. So, livestock production or animal husbandry. So, sa livestock production, meron tayong tinatawag na animal husbandry, nomadic pastoralism, poultry farming, and swine farming, and apiculture. Isa-isayin natin to. We have the animal husbandry. Animal husbandry is the branch of agriculture concerned with animals that are raised for meat, fiber, milk, eggs, or other products. Okay? So, simplihan natin, no, ang animal husbandry ay yung tinutukoy ko kanina na pag-aalaga, pagpa-farm, pagpapadami ng ating mga alagang hayop. Yan na yung mga hayop na nagpo-produce ng milk, egg, fiber, meat, eggs, honey, and etc. Anong example nito? Yung ating mga cow, chicken, duck, yung mga kambing, no? At marami pang iba na mga alagang hayop na napapakinabangan ng ating mga tao at ng ating ekonomiya. Nomadic pastoralism, ang ibig sabihin nito ay ito yung mga tao na wherein nag-aalaga sila ng kanilang mga hayop nang wala silang specific na pagkukuha ng pagkain para ipamumuhay nila o ipabuhay nila doon sa kanilang mga alagang hayop. Wala silang source of income para magbili ng mga pagkain, no, ng kanilang hayop, o wala silang kalupaan mismo kung saan doon nila aalagaan ang kanilang mga alagang hayop at papakainin nila nung kanilang mga halaman. No, wala silang ganon, kundi sila yung mga nomads, people na walang tirahan, mahihirap, nakabase lang ang kanilang pamumuhay o ang kanilang pagkabuhay doon sa kanilang mga hayop, kasi yun lang yung source of source of food nila, source of income din nila kahit paunti-unti. So halimbawa, kapag nasa isang lugar sila at mayroong mayamang mga halaman doon na pwedeng nilang pagstayan at yung kanilang mga hayop ay makakain ng maayos, so titira muna sila doon sa lugar na yon, and then kapag naubusan na ng pagkain yung kanilang mga hayop doon sa lugar na yon, aalis naman sila doon at pupunta naman sila sa ibang lugar na kanilang mapupuntahan para yung kanilang mga alaga ay makakain naman, no? Hahanap naman sila ng lugar na mayaman sa mga pagkain ng kanilang mga alaga. Okay, that is nomadic pastoralism. And then we have poultry farming. Ito naman yung pag-aalaga at pagpapadami ng mga birds, no? Yung ating mga manok. Okay? Swine farming is the raising and breeding of domestic pigs and livestock, and it is a branch of animal husbandry. So, swine farming, pag-aalaga at pagpapadami ng mga baboy.
Okay, apiculture is the scientific method of rearing animals. The word apiculture comes from the Latin word apis, meaning bee, and collere, which means to culture. So, ibig sabihin lang ng apiculture, ito yung pag-aalaga ng pagre-rearing ng ano ah, ng mga bees. Okay, bees. Dito nakaka-produce tayo ng mga honey. Okay? Ah, para ibenta. Napaka kapaki-pakinabang yung mga bees natin kasi sila yung gumagawa ng matatamis na honey. Okay? So, next one, we have the crop production or agronomy. So, crops production, it is the science dealing with the cultivation of crops and vegetables on a field scales either under rain-fed or irrigation conditions. So, ito lang naman yung mga crops and vegetables na saan ang kanilang saan ang kanilang source of water ay maybe galing sa ulan o galing sa irrigation conditions or irrigation system na tinalaki ko kanina. Okay? So, yan lang naman yun siya. So, meron tayong horticulture, pomology, olericulture, and floriculture. So, ang horticulture is the science and art of growing and caring for plants, especially flowers, fruits, and vegetables. So, ibig sabihin lang, madali lang intindihin na ang horticulture ay yung pagpapa um, pag-aalaga at pagpapalaki ng mga halaman in terms of the flowers, in terms of the fruits, and in terms of the vegetables lamang. Okay? So, we have also the pomology is the branch of botany that studies all fruits, especially the science of growing fruit and nuts. So, sa pomology naman ay ang pag-aaral sa ating mga roots, yung mga halaman na kung saan mayroong mga seeds, mayroong mga buto, no? Okay, so we have also the olericulture is the science and arts of vegetable growing, no, dealing with the culture of non-woody herbaceous plants for food. Ibig sabihin lang naman ng olericulture, ito naman yung science and art of growing the vegetables. Very simple. Vegetable is yung ating mga tawag doon, halaman ng mga gulay. Okay? Non-leafy. Like kangkong, yung mga walang tangkay-tangkay na mga hayop o tawag dito, wood, kahoy, na walang tangkay-tangkay na hayop. Okay? Wait lang, kahoy at yung katawan ng vegetables na to ay walang kahoy, no? Ano lang siya, ang tawag doon, herbaceous o non-woody. Okay? So, floriculture refers to farming, plant care, propagation, and cultivation with one goal in mind, the maximum production of flowering and ornamental plants of four gardens and floristry comprising the floral industry. Ibig sabihin lang naman ng floriculture ay yung pagpapa-farm, pag-aalaga, pagtatanim ng mga flowers. And then we have the ornamental plants, yung display plants sa ating mga garden. Okay? And then we have proceed tayo. So we have also the agricultural economics. So agricultural economics, ito lang naman yung allocation. So kung saan ba na-allocate yung mga agriculture farm natin, saan napupunta yung kanilang mga products na didistribute. Okay, and then saan din nagagamit yung kanilang mga agriculture products. So maraming klase ng paggamit, iba't ibang agriculture products, iba't iba din ang kanilang paggamit. Okay, so with the commodities produced by farming,
It concerns itself with the study of production and consumption of the food in both developed and developing countries, along with analysis of the policies that shape the world's largest country. So, yun lang naman, very understandable na ang agricultural economics ay para sa pag-develop ng ating bansa, masustain yung needs ng mga tao in terms of the foods and raw materials and etc. And then ganun din sa uh, uh, ganun din sa ating bansa, no, na susustain natin yung paglago, yung pamumuhay ng needs ng ating bansa. Agricultural engineering. So, madali lang naman intindihin itong si agriculture engineering. Ang ibig sabihin lang naman, ito yung mga taong nagde-design at naggagawa ng mga equipments in terms of the farming, no, sa pagpa-farm sa ating mga halaman o sa ating mga livestocks. Okay? So, yun lang naman, sila yung nagde-design, sila yung umagawa at nag-i-improve pa sa mga equipments na gamit sa pagpa-farm. We have the types of crops. So, nasa types of crops na tayo. So, meron tayong food crops, feed crops, fiber crops, oil crops, ornamental crops, and industrial crops. So, isa-isa natin ito. So, we have the first one, the food crops. A food crops plant that is primarily raised, culture, and harvest for the human consumption. It has two subcategories for the field crops and root crops. Ibig sabihin lang namang food crops, ito yung mga crops na inaalagaan natin and hina-harvest natin para sa human consumption, para sa food, pagkain ng tao. Okay? Okay, so meron tayong field crops and root crops, no, sa food, under the food crops. Field crops or field crop is a crop other than fruit or vegetables that is grown on a large scale for agricultural purposes. So ito naman yung mga crops, na other than fruits and vegetables, na kung saan tinatanim natin ito at inaalagaan natin ito para sa agricultural purposes din, sa pag-aalaga, yung mga crops na ginagamit natin ng tao, okay? Source of food pa rin natin yon. Okay, so root crops. Root crops are underground plant parts edible for human consumption. Like for example, sweet potato, onion, carrots, potato, and etc. So ito naman yung mga crops na ang bunga nila ay doon napupunta o bumubunga sa ilalim ng lupa. Okay? So yun yung mga example doon, sweet potato. And then next types of crops is we have the feed crops. A plant that is primarily raised, culture, and harvest for the livestock consumption. Example, corn, barley, wheat, and oats. Ito naman yung kinukulture natin or harvest natin ng mga plants para sa ating mga alagang hayop. Okay, yan yung pinapakain natin sa kanila. So, kasi nga, kung wala ka ring ipapakain doon sa yung mga alagang hayop, hindi mo rin sila maalagaan, hindi mo rin sila mapapadami, hindi mo sila mafa-farm. Okay? So, kung wala yan, ang iyong mga alagang hayop ay magkakasakit, mamamatay, kukonti na lang, at wala na tayo ngayong source of meats. Okay? Or any source of livestocks. Okay, so third one, we have the fiber crops. A fiber crops is a plant that is primarily raised, culture, and harvest for its fiber, which are used as raw materials. Example is cotton, hardwood, softwood, bamboo,
leaf. In terms of leaf, we have banana, abaca, and etc. So ito naman yung mga crops na kung saan nagagamit natin bilang isang tao in terms of paggawa ng bahay, in terms of paggawa ng mga like mga bamboos, yung bahay din, nagagawa ding bahay ang bamboo. Kaysa leaf naman, yung banana, nagagawa nating platito, nagagawa nating pang ano sa pastil, yung cotton, ginagamit natin sa mga mukha natin, sa mga sugat. So that is a crops na nagagamit natin sa ating pamumuhay din. Okay? So fourth one is oil crops, a plant that is primarily raised, cultured, and harvested as base for biodiesel production. Example is coconut. So ito naman yung crops no saan ay pagka dumaan siya sa proseso ay nagiging pwede siyang maging oil, pwede siyang maging biodiesel. Ibig sabihin ng biodiesel is yung gasolina sa ating mga sasakyan. So that is a oil crops. Example dyan is yung coconut, no? And then we have also the sunflower din. Okay, and then fifth one, we have the ornamental crops, a plant that is primarily raised and cultured for decorative purposes. So ito naman yung pagtatanim natin at pagpapalaki ng crops na kung saan ito yung crops na ang purpose niya is decoration lang. Okay, yung mga ornamental plants natin, like for example yung mga espada, mga sunflower, sanpagita, yung ganon. Okay, so industrial crops. Industrial crops is a plant that is cultured for their biological material which are used in industrial process into a non-product. Example is tobacco, cotton, rubber, coconut. So ito naman yung pag-raise o pag-culture ng isang plant o saan itong mga plants na to ay kapakipakinabang sa ating industry at dumadaan sa proseso. Okay, hindi siya yung halimbawa pag na-harvest mo na, like for example is mangga, pag harvest mo na ang mangga, pwede mo na siyang kainin, pwede mo nang magamit. Hindi katulad ng mga industrial crops, dadaan mo na siya sa proseso para magamit natin. Like for example yung tabako, ang tabako is halaman din yan siya. So para maging tabako siya, meron pa siyang process na pagdadaanan. Cotton, ganun din. And then rubber, ganun din. Ang rubber is isa yan siyang parang linta, linta. And then yung puting lintang yun is kinokolek, and then after that pagka sobrang dami na yung mga lintang yun ay nilalagay sa isang production machine o production company para maging rubber na siya. And we have the coconut din, kanon din ang coconut. Para maging oil is gagawin siyang dadaan mo na siya sa proseso, and that is industrial crops. Okay, those are the types of the crops. Food crops, under the food crops meron tayong field crops, crude crops. We have the feed crops, fiber crops, oil crops, ornamental crops, and the last one is industrial crops. So proceed tayo. So we have the classifications of crops according to their production, reproduction. So paano sila, ito yung mga plants na kung saan is titingnan dito kung paano ba sila dumadami. Okay? So we have sexual and asexual. Okay? So first we have sexual. Sexual plants are that develop from a seed or a spore after undergoing union of male and female gametes. So parang itong plants na to ay parang tao lang din na meron silang sexual activity din na gaganap. Pero sa halamang ito, pollination lang din ang nangyayari. Kung saan yung kanilang tawag dito, yung kanilang pollen, no? Yung kanilang pollen ay natatransfer doon sa isang pollen. So mayroong example, mayroong isang flower na male
flower, and then meron isang flower naman sa kabila na female flower. So, para makapag-transfer yung kanilang pollen sa bawat isa, may tatlong may tatlong types para ma-transfer nila yung kanilang pollen. Ang una-una dyan ay yung mga bees, yung mga bubuyog. So, mapapansin niyo no, yung mga bubuyog is madalas pumupunta sa mga flowers, like for example sa sunflower. So, pag dumadapo dyan sila, no, nakakakuha yan sila ng pollen, no, yung pollen. So, pagka nakuha nila yung pollen doon sa male flower, then after that, magta-transfer naman sila sa isang flower na which is female. Kapag napunta na sila doon sa female flower, is iniiwan doon, no? Naiiwan at iniiwan doon ng bees yung pollen doon sa female flowers. The flowers. So, kapag ka naiwan doon, so doon na mismo magkakaroon ng pollination, no? Transferring of the pollens into male to female. At ang mangyayari nun is dadami sila, magpo-produce na ng another flower, yung isang flower na female. So ganun yun, pollination, para ma-transfer. Pangalawang paraan naman para magkaroon ng transferring of pollination is through wind, no, sa wind. So paminsan kapag dadaan yung malakas na hangin, natatapon yung pollen, no, pollen ng isang flower, no. So pagka natapon yun at napunta na transfer doon sa female flower, so doon naman magkakaroon ng pollination. Okay, sexual, yun na yung sexual activity nila. And then dadami na naman, okay, pupudos ng flowers na naman yung female flower. So pangatlo naman is through water. So sa water paminsan kapag merong konting baha, ganon. So minsan yung pollen ng isang flower ay na itatangay nung tubig, at pagka natangay nung tubig yung pollen at napunta doon sa female flower, so therefore doon nga magkakaroon ng transferring of pollination. Okay, so meron tayong bees and wind and water, okay, sa pagta-transfer ng pollen. Okay, so that is a sexual plant. Okay, so asexual naman tayo. So sa asexual plants which reproduce by any vegetative means without the union of the sexual gamete. So madalas sa asexual na to ay ang tinutukoy niya ng mga crops is yung mga vegetables, no, vegetable plants, like for example itong sibuyas, luya, yung tuber, runner, kangkong. So ang way ng kanilang pagdami ay doon sa kanilang mga sanga-sanga o doon sa kanilang mga roots. Yun yung pagdadami nila. Okay, so that is sexual. Like for example din yung mga ganun din yung mga sibuyas natin. Okay, meron din sa mga basta mga other plants or vegetables na dumadami sila through their roots, through their leaves, and through their mga sanga nila, sa sanga nila mismo. Okay, so that is asexual. Okay, so tapos na tayo dun sa sexual and asexual plants. So tukuyin natin, no, what is plants. Okay, what is plants daw?
A plant is a living organism of the kind exemplified by trees, shrubs, herbs, grasses, ferns, and mosses, typically growing in a permanent site, absorbing water and inorganic substances through its roots, and synthesizing nutrients in its leaves by photosynthesis using the green pigment chlorophyll. So, ibig sabihin, living organism pa rin itong si plants, no, na nakatira sa ating mundo, kung saan, no, nagpo-produce sila ng kanilang mga ah, kanilang mga tawag dito, kanilang mga bunga na nagagamit din natin bilang isang tao. Okay? Ito yung tinatanim natin sa isang minsan ay tinatanim natin sa mga permanent site, no? Minsan is nasa gubat lamang, okay? That is permanent site din nila. And then yung kanilang leaves ay nag-absorb ng nutrients na by photosynthesis, okay? And then ganun din yung kanilang roots. Ang roots naman nila ay nag-absorb ng water, no, para sila ay mag-survive, para sila ay lumaki. Okay, and that is the plants. We have the basic parts of plants. Sa basic plants of plants, we have roots, we have stem, and we have leaf. Okay, plants typically have 6 basic parts: roots, stems, leaves, flowers, fruits, and seeds. Okay, yan din yung 6 parts daw ng plants. Draw a diagram of your plants and label each part. Take in water and nutrients. Attractive pollination, insects. So, roots. Sa roots tayo. Roots anchor the plants in the soil and absorb nutrients and water that are needed by the rest of the plant or underground part of plants. Ibig sabihin naman, no, ang roots ay yung mismong kumakapit ng parang yan yung paa ng ating mga halaman, saan kumakapit yan sa lupa para hindi sila basta-basta matumba, no, at masira. That is the roots, and the roots is also the absorption of nutrients and water. Nutrients, yung nutrients ng lupa, and then water is yung water mismo na binibigay natin sa kanila, o yung water na nanggaling sa ulan. Okay? Functions: holds anchor the plants in place, yan ang sinabi ko kanina. Absorbs water and nutrients, and then transport water and nutrients to the stem. Sabihin nun, galing sa roots na kuha niya yung nutrients and the water, and then ita-transport niya ngayon dun sa kanyang stem. Stored food and water. So, hindi lang nag-absorb, kundi nag-store din siya. Okay? So, we have stem. Stem allows the plant to grow upright, and is a transport system for the water and minerals coming from the ground. So, yan yung stem naman niya. Yan yung katawan ng ating mga halaman. Okay? Or ng ating mga crops or plants. Functions of stem: movement of water and minerals from the root upward, and movement and manufactured food down. Ibig sabihin, siya yung siya naman yung daluyan nung movement ng mga water and nutrients na nanggaling sa ating roots, na inipupunta naman niya ngayon dun sa kanya mga leaves. Okay? Support the leaves and reproductive structure. So, na support niya yung mga leaves niya kasi nga siya yung katawan mismo. Use for food storage and reproduction of plants involving cutting. Okay, so green stems manufacture food just as leaves do. So yun din yun siya, no, nag-store. Ang stem is nag-store ng mga foods, no, for reproduction of plants. Ibig sabihin ng reproduction of plants, ibig sabihin kapag gusto mong may mga plants na pwede mong
itanim, no, yung kanyang stem mismo. Yung kanyang stem mismo. Putulin mo lang yung stem niya at itanim mo at magmubunga naman siya ng another. Okay? That is asexual. No, asexual yun. And then we have the types of stem. Types of stem, herbaceous and woody. Sa herbaceous, ito lang naman yung soft and bendable. Meaning to say, ito yung mga katawan ng ating mga vegetables. Okay? Yung mga soft lang. Hindi siya kahoy and then bendable. Masyado lang siyang nabebend. No? Madali ma-bend. Okay? And then woody. Hard and do not bend easily. Yan yung mga punong kahoy natin like mangga, like coconut tree, yung mga woody plants. Okay, and that is a types of stem. Okay, so leaf, we have leaf, manufacturing organ of the plants. So yan yung parang sa tao is yun yung organ niya. Okay, so functions of leaf, conducts photosynthesis, no, nagkakandak siya ng photosynthesis. Ibig sabihin ng photosynthesis, yan na yung absorption of carbon dioxide and oxygen. Okay, carbon dioxide and oxygen ng ating mga plants. And then conduct transpiration, storage of water. So naso-storage din yung water dito sa leaf ng halaman. Defense system in some plants and anchor in some plants. Anchorage in some plants. So that is the leaf, no, leaf ng plants natin. Okay. So talakayin naman natin ang classifications of fruits. Okay, classifications of fruits. Sa classifications of fruits, we have the aggregate, multiple, and simple. Okay, so first is aggregate. Aggregate develops from a single flower with many ovaries. For example, is strawberry and grapes. Okay, so ito naman yung mga klase ng fruits kung saan ay na tumutubo sila ng tumutubo sila sa isang plants na with many ovaries, no, with many ovaries. Katulad niyan, kung makikita nyo dyan sa picture, no, maraming ovaries yung klase ng fruits na yan. Okay, marami silang buto-buto o ng tawag dito, yung buto-buto sa loob ng ano nila, katawan nila. Okay, so multiple naman tayo. Multiple fruits. A fruit develops from group of tightly clustered flowers. Multiple fruits, also called collective fruits, are fruiting bodies formed from a cluster of fruiting flowers. The inflorescence, example, pineapple and jackfruit. So ito naman yung fruit na kung saan yung flower nila is pang masyadong nag-compress, no? Masyado siya nag-compress, and then doon na rin tumubo yung kanilang mismong fruit, no? Yung fruit na nakakain natin bilang isang tao. Okay, and that is a multiple fruit. Okay, mapapansin nyo dyan sa pinya, marami siyang, di ba, sinasabi natin ang pinya ay maraming mata. So yung mata niyan ay yan na yung ovaries. Okay, ovaries. Simple fruit. A simple fruit that develops from a single ovary in a single flower. Simple fruits may be fleshy or dry. So ang simple fruit naman, ang example ito is banana, apple, tomato, peanuts, and etc. Okay, so yun lang, ganun yung kasimple yun. As na-develop lang siya in a single ovary. Okay, katulad ng peanuts. And then apple. So yun yung simple flower. Okay, so sunod, meron naman tayong classifications of crops according to growth habits. Okay,
classifications of crops naman tayo. So we have herb. Ano bang herb? Herb is a succulent plant with self-supporting stem. Ngayon lang naman yung herb, no? Very understandable naman siya. So vines, herbaceous, climbing or twining plants without self-supporting stem. So ito naman yung mga uh, mga crops na tawag dito, para silang naglalakad, no? Kasi um, para silang naglalakad or gumagapang, no? Dumadami sila doon, like for example yung mga kangkong natin or anumang mga herbaceous na mga vegetables na gumagapang at parang nagka-climb sila doon sa kung saan pwede silang gumapang at dumami, and that is vines. Lianas, woody, climbing or twining plants which depend on other plants for vertical support for climb up the tree. Okay, that is lianas lang naman. So hindi na natin masyadong i-explain kasi ubusan tayo ng oras, no? So sa exam natin, no, hindi naman siya very situational, very situational question, kundi kung ano mismo din yung nakasulat ay yun din yung gagawin kong question. So don't worry, basta magbasa-basa lang kayo, no, i-familiarize nyo lang yung mga ibig sabihin yan, makukuha ninyo kung ano yung sagot. Shrubs, a small tree or tree-like plants, generally less than 5 meters in height, but other authorities restricted to small erected woody plants. So ito naman yung mga plants na maliliit lamang, no, hanggang sa 5 meters lang talaga yung laki niya. That is shrubs. Trees, plant having erect and continuously growth with a large develop of woody tissue with a single distinct stem or trunk. So ito naman yung mga plants natin na malalaki, no, matataas ang paglaki, no? Continuously growth, mga acacia natin, yan ang mga trees din yan. Okay, and then evergreen plants that maintain their leaves throughout the year. So ito naman yung mga uri ng halaman na maintain nila yung kanilang leaves ng magdami at umanda. Okay, so deciduous plants which naturally shed off or lose leaves annually for extended periods. So ito naman yung mga plants na mayroon silang panahon kung saan is mag-shed off sila ng kanilang mga leaves, no, or nalalagas yung kanilang leaves at pagkatapos nun ay pagkatapos ng shed off or loose ng leaves nila ay babalik din at gaganda rin yung kanilang mga leaves, para silang tagtaboy lang ng dumi and then sa kanilang katawan, and then ibabalik din nila ulit naturally at gaganda ulit yung kanilang mga leaves. So that is the classifications of crops according to growth habits. So hanggang doon lamang yung ating discussion sa talakayang ito, discussion ito. So I hope na naintindihan nyo yung ating discussion. So thank you so much na nakikinig kayo ngayon. So good luck sa inyong exam, malapit na, and then pray lang, no, at saka mag-study lang na maayos. And that would be all. Thank you so much for listening, and goodbye. Have a nice day.